2 milyon, 2 milyong piso. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa isip ni Kia ang mga salitang binitawan ng doktor para siyang binuhusan ng nagyayelong tubig. Ang puting pader ng maliit na opisina sa ospital ay tila unti-unting lumalapit para ipitin siya, para ubusin ang natitirang hininga sa kanyang katawan. "I'm sorry, Mama Nalili," sabi ng doktor sa isang boses na kalmado at sanay na maghatid ng masamang balita. "His condition is rare and aggressive. Kailangan na niya ng bone marrow transplant sa lalong madaling panahon." Hindi makapagsalita si Kia. Tanging pagtango lang ang naisagot niya habang ang kanyang mga kamay sa ilalim ng mesa ay nanginginig at nanlalamig. 2 milyon. Saan sa langit niya kukunin ang ganoong kalaking halaga? Isinangla na niya ang maliit na bahay at lupa na nag-iisang pamana ng kanyang mga magulang. Naibenta na niya ang lahat ng alahas na minsan niyang itinuring na kayamanan. Baon na siya sa utang sa halos lahat ng kakilala niya sa Tarlac. Ubus na. Wala nang natitira. Pagka-uwi niya ng gabing iyon, dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng kanilang munting kwarto. Doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng lampara, ay mahimbing na natutulog ang kanyang mundo. Ang kanyang si Ethan. 7 taong gulang. Ang kanyang anghel. Ang kanyang lakas. Umupo siya sa gilid ng kama at hinaplos ang pisngi ng anak. Payapa ang mukha nito sa pagtulog. Walang bakas ng sakit na unti-unting kumikitil sa kanyang buhay. Sa kabila ng pagkapayat at pamumutla, naroon pa rin ang mga pilikmatang kakawangis ng sa kanya, ang ilong na perpektong nahubog, pero ang mga matang yon, kapag nakabukas, ay hindi maikakailang mula sa ama nito. Napayuko si Kia at naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay. Ayaw niyang umiyak. Pagod na siyang umiyak. Pero ngayong gabi, tila wala ng pag-asa. Binuksan niya ang kanyang pitaka at kinuha ang isang luma at lukot na litrato. Ito na lang ang natitirang alaala niya ng nakaraang pilit niyang tinatalikuran. Sa litrato, mas bata pa siya. Nakangiti, nakasandal sa isang lalaking masayang-masaya habang inaakbayan siya. Si Kiran, ang kanyang unang pag-ibig, ang lalaking minsan niyang pinangakuan ng walang hanggan, at ang lalaki ring tinalikuran niya ng walang paalam. 8 taon na ang nakalipas. 8 taon ng pagtitiis at pag-iisa. 8 taon na sinubukan niyang itaguyod ang kanilang buhay nang silang dalawa lang, habang pilit na ibinabaon sa limot ang lalaking nasa larawan. Si Kiran Villarreal. Ngayon, isa na siyang CEO, isang makapangyarihang negosyante na madalas niyang makita sa mga business magazine na nakadisplay sa bayan. Malayo na, hindi na maabot. Ang ngiti nito sa mga litrato ay formal at malamig. Hindi na ang mainit na ngiting minsan ay nagpatunaw sa kanyang puso. Anong karapatan niyang bumalik? Anong karapatan niyang humingi ng tulong sa taong sinaktan niya ng lubusan? Isusumbat niya ang lahat. Sasabihin niyang bumalik lang siya dahil sa pera at hindi siya magkakamali. Iyon naman talaga ang katotohanan. Muli niyang tiningnan si Ethan. Napansin niya ang bahagyang pagkunot ng noo nito, ang mababaw at mabilis na paghinga. Ang katotohanang yon na kailangan ng anak niya ng tulong ay mas matimbang kaysa sa kahihiyan at takot na nararamdaman niya. Kakalimutan niya ang kanyang pride, lulunukin niya ang lahat ng sakit at masasakit na salita. Para kay Ethan, gagawin niya ang lahat. Kinabukasan, bago pa man sumikat ang araw, gising na si Kia. Maingat niyang inihanda ang mga damit ni Ethan. Dinala niya ito sa bahay ng kanyang tia Elena, ang matandang kapitbahay na tumayong pangalawang lola ng bata. "Elena, pakibantayan po muna si Ethan. May mahalaga lang akong lalakarin sa Maynila." Pakiusap niya. Pilit nang ngumingiti para itago ang panginginig ng kanyang boses. "Walang problema, anak. Mag-iingat ka." Sagot ng matanda. Nakikita ang bigat sa mga mata ni Kia.
Pagkatapos, umuwi si Kia. Naligo siya at pinili ang pinakamaayos niyang bestida. Isang luma, ngunit malinis na damit. Tiningnan niya ang sarili sa salamin. Ang dating sigla sa kanyang mga mata ay napalitan ng pagod. Ang mga ngiti niya ay laging may kasamang lungkot. Sumakay siya ng bus patungong Maynila. Habang tumatakbo ang sasakyan, ang mga pamilyar na tanawin ng Tarlac ay dumaan sa kanyang bintana. Ang bawat kilometrong lumalayo siya sa kanyang bayan ay isang kilometrong naglalapit sa kanya sa nakaraang matagal na niyang tinakbuhan. Makalipas ang ilang oras, huminto ang bus sa isang terminal sa Cubao. Ang ingay, ang dami ng tao, ang matatayog na gusali. Lahat ay tila sumisigaw na wala siya sa kanyang lugar. Sumakay siya ng taxi at ibinigay ang address na matagal na niyang saulo, ngunit ngayon lang niya pinuntahan. Villarreal Corp. Nakatayo ang gusali sa puso ng Makati. Gawa sa salamin at bakal, tila inaabot nito ang mga ulap. Isang monumento ng kapangyarihan at tagumpay. Ito na ang mundo ni Kiran ngayon. Isang mundong hindi siya kabilang. Nanginginig ang mga tuhod niya habang naglalakad papasok sa malawak at malamig na lobby. Bawat hakbang ay tila may bigat na 1,000 alaala. Lumapit siya sa reception desk kung saan isang babaeng nakauniporme ang nangumiti sa kanya ng formal. "Good morning, ma'am. How may I help you?" Kinailangan ni Kia na huminga ng malalima bago makapagsalita. "Gusto ko sanang makausap si Mr. Villarreal." Tinaasan siya ng kilay ng receptionist. "Do you have an appointment, ma'am?" Umiling si Kia. "Wala. Pero pakisabi na lang, Kia Manalili." Tumingin ang receptionist sa computer, tila inaasahan na ni Kia na sasabihing hindi siya pwedeng abalahin. Ngunit pagkatapos ng ilang segundo, nagbago ang ekspresyon ng babae. Tumingin ito sa kanya ng may halong pagtataka. "Mr. Villarreal is expecting you." Umakyat si Kia sa pinakamataas na palapag ng Villarreal Corp. Gamit ang isang pribadong elevator na tanging mga executive lang ang pwedeng gumamit. Ang bawat pag-angat ay tila nagtutulak sa kanya palayo sa sarili niya, palayo sa dating siya. Hindi siya nararapat dito. Hindi siya karapat-dapat kay Kiran. Bumukas ang pinto ng elevator sa isang malawak at tahimik na hallway. Ang buong palapag ay puro salamin, mula sa dingding hanggang kisame na nagbibigay ng panoramic view ng buong syudad. Sa dulo ng hallway, isang malaking pinto na gawa sa dark wood ang nakatayo, tila isang harang sa kanyang nakaraan at kasalukuyan. Kumatok siya ng mahina. "Come in!" Isang boses na pamilyar ngunit mas malalim at malamig kaysa sa naaalala niya ang sumagot. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Ang opisina ay kasing lawak at kasing elegante ng buong building. Isang mahabang kahoy na mesa ang nasa gitna, napapalibutan ng mga black leather na upuan. Sa dulo nito, sa likod ng isang malaking desk na puno ng mga dokumento at monitor, nakaupo si Kiran. Hindi ito tumingin sa kanya. Nakatutok ang mga mata nito sa laptop. Ang seryoso nitong ekspresyon ay tila inukit sa bato. 8 taon. Hindi na siya ang binatilyong nakita niya sa litrato. Ngayon, suot niya ang isang mamahaling suit. Ang buhok nito ay maayos na nakasuklay at ang kanyang aura ay punong-puno ng kapangyarihan at awtoridad. Mas matangkad, mas maskulado at mas matigas. Para siyang nakatayo sa isang salamin. Nakita niya ang kanyang sarili, ang babaeng walang pinagkaiba, sa libu-libong Pilipinang patuloy na lumalaban para sa kanilang pamilya, kumpara sa lalaking ito na tila may hawak ng lahat. Pagkalipas ng 5 minuto, na tila 5 oras para kay Kia, dahan-dahang itinaas ni Kiran ang ulo nito. Ang kanyang mga mata, na minsan ay puno ng pagmamahal, ay ngayon ay malamig at walang emosyon. Walang bakas ng pagkilala. "Kia Manalili," bati nito. Ang boses ay parang yelo. "Nabalitaan kong nagpumilit kang makapasok."
Para itong isang suntok sa kanyang sikmura. Walang kumusta ka. Walang bakit ngayon ka lang. Tanging malamig na pagbati. Kakiran, nauutal niyang sabi. Pakiramdam niya ay liliit siya sa kinatatayuan niya. Mr. Villarreal. Pagtatama nito, nakatitig sa kanya ng matalim. Sa opisina ko, Mr. Villarreal. Napaatras si Kia. Ang kanyang puso ay kumirot. Pipatawad, Mr. Villarreal. So anong hangin ang nagdala sa'yo dito, Kia? Tanong nito. Kaswal na nakasandal sa swivel chair. Bigla kang nawala. Bigla kang nagpakita. Hindi ka pa rin nagbabago. Ang hilig mong mang-iwan at ang hilig mong magparamdam kapag may kailangan ka. Namula ang pisngi ni Kia. Tama siya. Walang karapatan siyang magalit. May kailangan po ako. Tumawa si Kiran. Isang tuyong tawa na walang kaligayahan. Akala ko naman, may gustong kang balikan. Pera lang pala. I should have known. Tumayo ito at dahan-dahang lumapit sa kanya. Bawat hakbang ay tila isang babala. Magkano? Magkano ang halaga mo ngayon, Kia? Magkano ang halaga ng pagbalik mo? Naramdaman niya ang init ng luha sa kanyang mga mata. Ngunit pilit niya iyong pinigilan. Hindi siya pwedeng umiyak. Hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Kailangan ko ng 2 milyong piso para sa anak ko. Natigilan si Kiran. Anak? Tumaas ang isang kilay nito. So may asawa ka na. May anak ka na pala. Nagawa mo pa ring maghanap ng iba matapos mo akong iwanan ng ano? Talagang wala kang pakialam sa nararamdaman ko. Hindi. Pabulong niyang sabi. Ang kanyang boses ay tila hangin. Ngunit hindi siya pinansin ni Kiran. Naglakad ito pabalik sa desk, kinuha ang isang folder at ibinato sa harap niya. Pirmahan mo yan. Dinampot niya ang folder. Ito ay isang kontrata. Nakasaad doon na ipapahiram ni Kiran ang halagang hinihingi niya. Ngunit bilang kapalit, kailangan niyang maging personal assistant nito sa loob ng 6 na buwan. Basahin ang mga nakasaad na tuntunin. Kailangan niyang sundin ang lahat ng utos ni Mr. Villarreal. Bawal siyang umangal. Bawal siyang umalis hanggat hindi natatapos ang kontrata o nababayaran ng utang. At sa bawat araw na lumiban siya o hindi nakatapos ng gawain, madodoble ang kanyang utang. Isang matamis na paghihiganti. Malinaw. Ito ang presyo ng kahapon, Kia, sabi ni Kiran. Ang ngiti nito ay puno ng hinanakit. Bawat araw na pagsisilbihan mo ako, bawat paghihirap na mararamdaman mo, ay katumbas ng sakit na ipinaramdam mo sa akin 8 taon na ang nakalipas. Nanginginig ang kanyang kamay habang hawak ang ballpen. Ang kanyang pride ay sumisigaw. Nagmamakaawa na huwag siyang pumirma. Ngunit nakita niya sa kanyang isip ang mukha ni Ethan. Ang kanyang anak. Para sa anak ko. Bulong niya sa sarili bago tuluyang pumirma. Inabot niya kay Kiran ang pinirmahang kontrata. Ngumiti ito, ngunit walang kagalakan. Magaling. Kaya mo pa ring lumunok ng pride. Mabuti, may matututunan ka pa pala. Pagkatapos, kumuha ito ng isang check mula sa drawer. Isinulat ang halaga. 2 milyon. Inabot sa kanya. Bukas, 8 a.m. Sabi nito, ang boses ay parang hukom. Huwag kang mahuli, kung hindi, doble ang utang mo. Nagmarch ang palabas ng kanyang opisina si Kia. Hawak ang tseke na tila isang mabigat na tanikala. Sinundan siya ng tingin ni Kiran hanggang sa sumarado ang pinto. Nang siya na lang ulit ang mag-isa sa malawak na espasyo, doon lang niya pinakawalan ang isang malalim na hininga na kanina pa niya pinipigilan. Umupo siya sa kanyang silya at ipinikit ang mga mata. Ang imahe ni Kia, mas payat, mas pagod, ngunit may parehong determinasyon sa mga mata ay hindi maalis sa kanyang isip. Hindi na siya ang babaeng minahal niya. Ang babaeng yon ay simple, masayahin, at puno ng pangarap. Ang babaeng kaharap niya kanina ay isang estrangherang hinubog ng paghihirap, isang anino ng nakaraan
na bumalik para maningil o para manghingi. Isang mapait na nangiti ang gumuhit sa kanyang labi. Sa loob ng 8 taon, binuo niya ang kanyang imperyo. Ang bawat gusali, bawat kontrata, bawat milyon na pumasok sa kanyang kumpanya ay isang paraan para patunayan sa sarili niya at sa multo ni Kia na hindi siya ang talunan. Siya ang nagwagi, siya ang iniwan, pero siya ang umangat. At ngayon, ang multong iyon ay nagbalik, nakaluhod, humihingi ng tulong. Ito na ang hustisyang matagal niyang hinintay. Kinabukasan, eksaktong 8:00 ng umaga, pumasok si Kia sa kanyang opisina. Itinuro siya ng executive assistant ni Kiran, si Miss Reyes, sa isang maliit na desk sa labas lamang ng pinto ng CEO. Isang malinaw na mensahe. Malapit, pero hindi kabilang. Hindi siya pinansin ni Kiran sa unang oras. Hinayaan niya itong mag-abang. Pagkatapos, tinawag niya ito sa intercom. Dalhan mo ako ng kape. Black. No sugar. Pumasok si Kia, dala ang isang tasa ng kape. Inilapag niya ito sa mesa ng walang imik. Kinuha ito ni Kiran at tinikman. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang ibinaba. Mapait. Ulitin mo. Walang salitang lumabas si Kia at bumalik na may dalang bagong tasa. Masyadong matapang. Sa pangatlong beses, masyadong mainit. Sa bawat pag-ulit, nakikita ni Kiran ang pagpipigil sa mukha ni Kia. Ang panginginig ng kamay nito, ang pag-igting ng kanyang panga. At sa bawat pagkakataon, isang madilim na kasiyahan ang gumagapang sa kanyang dibdib. Nang hapon na yon, may dumating na 2 importanteng business partner. Habang nasa kalagitnaan sila ng pag-uusap, tinawag ni Kiran si Kia para mag-serve ng merienda at habang inilalapag niya ang kape, aksidente niyang natabig ang tasa. Natapon ang mainit na likido sa mesa, dumaloy sa mga importanteng papel. Ano ba yan, Miss Manalili? Sabi ni Kiran sa isang malamig at nandidiring boses. Kahit simpleng trabaho, hindi mo magawa ng maayos, linisin mo yan, ngayon din. Sa harap ng kanyang mga bisita na nakatingin ng may halong awa at pagtataka, kumuha si Kia ng basahan at pinunasan ng mesa. Namumula ang kanyang mga pisngi sa hiya, ngunit hindi siya nagsalita. Nang makaalis na ang mga bisita at mag-isa na lang ulit si Kiran, nawala ang nangiti sa kanyang labi. Tiningnan niya ang pwesto kung saan naglinis si Kia. Bakit parang may kirot siyang naramdaman habang pinapanood itong mapahiya? Hindi ba ito ang gusto niya? Tumayo siya at lumapit sa isang estante ng mga libro. Sa likod ng isang hilera ng makakapal na business books, may isang maliit at nakatagong kahon. Binuksan niya ito. Sa loob, nakalagay ang isang tuyot at naninilaw na bulaklak ng sampagita. 8 taon na niya itong itinatago. Dahan-dahan niya itong kinuha. Ang alaala ay bumalik na parang isang alon. Nasa plaza sila ng Tarlac, magkahawak kamay habang papalubog ang araw. May isang batang naglalako ng sampagita. Bumili siya ng isa at isinabit sa tenga ni Kia. Tumawa ito. Kinuha ang bulaklak at inilipat sa tenga niya. Bagay sa'yo. Biro nito. Para kang anghel na may sungay. Hinalikan niya ito sa ilalim ng puno ng akasya. Ang bango ng sampagwita ay tila sumasakop sa kanilang mundo. Napapikit si Kiran. Mga alaala. Mga kasinungalingan. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang pangalan ang lumabas sa screen na pumutol sa kanyang pag-iisip. Mama. Hello, Ma. Sagot niya. Pilit na pinapasigla ang boses. Kiran, anak. Kumusta ang araw mo? Tanong ng isang matinis, ngunit makapangyarihang boses sa kabilang linya. Si Doña Esmeralda Villarreal. Okay lang, Ma. Busy lang sa trabaho. Good. I just want to make sure everything is in its proper place. Walang mga istorbo? Walang mga problema? Napalunok si Kiran. Wala, Ma. Everything's under control. Isang kasinungalingan. Mabuti. Dahil may balita akong hindi maganda mula sa Tarlac. May mga
Anino mula sa nakaraan na tila gustong magparamdam. Kinabahan si Kiran. Anong ibig mong sabihin, Ma? Wala anak. Huwag mo nang alalahanin. Ako na ang bahala. Anyway, pupunta ako dyan bukas. I'll visit you at the office. Biglaan, para masorpresa ka. Bago pa man makasagot si Kiran, ibinaba na ng Donya ang tawag. Nabitawan ni Kiran ang bulaklak ng sampagita. Nahulog ito sa sahig at nadurog. Napatingin siya sa pinto ng kanyang opisina, kung saan sa labas ay nagtatrabaho si Kia, walang kamalay-malay. Ang nakaraan at ang kasalukuyan ay magbabanggaan, at alam niyang hindi siya handa. Isang linggo na ang lumipas, isang linggo ng sunod-sunod na pagsubok, isang linggo ng paglunok ng pride at pagtitiis para kay Ethan. Nasanay na si Kia sa bigat ng bawat araw, sa lamig ng pakikitungo ni Kiran, at sa sakit ng bawat utos na tila sinasadyang ipahiya siya. Ang tanging nagpapalakas sa kanya ay ang mga tawag mula sa ospital. Sinabi ng doktor na ang perang ibinigay niya ay sapat na para masimulan ang mga paunang gamutan. May pag-asa. Iyon na lang ang pinanghahawakan niya. Nang umagang iyon, habang inaayos niya ang mga dokumento sa kanyang desk, narinig niya ang isang tunog na pamilyar at kasabay na kinatatakutan niya. Ang pag-click ng mamahaling takong sa marmol na sahig ng hallway. Kasunod nito ay ang bango ng isang pabangong minsan lang niya naamoy. Ngunit hindi na niya malilimutan. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Isang babaeng matangkad, balot sa isang eleganteng damit at alahas, ang papalapit. Ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang mukha ay walang bahid ng pagtanda. Tanging ang mga mata lang nito ang nagpapakita ng talim at kapangyarihan. Si Doña Esmeralda Villarreal. Naramdaman ni Kia ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso at ang panlalamig ng kanyang mga kamay. Para siyang naging yelo sa kanyang kinauupuan. Hindi siya pinansin ng Donya. Dire-diretso itong pumasok sa opisina ni Kiran na para bang pag-aari nito ang buong building. Kiran, anak! Masiglang bati nito. Ang boses ay maririnig hanggang sa labas. Narinig ni Kia ang pagtayo ni Kiran sa kanyang upuan. Ma, anong ginagawa niyo dito? Akala ko ba? I wanted to surprise you, sabi ng Donya. Maya-maya pa, lumabas ito kasama si Kiran na tila hindi komportable. Doon lang tila napansin ng matandang Villarreal si Kia. Huminto si Doña Esmeralda. Tiningnan niya si Kia mula ulo hanggang paa. Isang tingin na puno ng pag-insulto na para bang isa siyang maruming basahan na nakakalat sa malinis niyang pamamahay. At sino naman ito? Tanong ng Donya. Hindi kay Kia, kundi kay Kiran. Siya si Miss Manalili, Ma, my new assistant. Sagot ni Kiran, umiiwas ng tingin. Isang matamis ngunit mapanganib ng ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Doña Esmeralda. An assistant. Lumapit ito sa desk ni Kia, hindi hinawakan ng kahit ano, ngunit ang tingin nito ay tila nagpaparumi sa lahat. Anak, you should be more careful with your charity cases. Napasinghap si Kia. Ang mga salitang yon ay direktang tumama sa kanya. Baka may dala silang basura mula sa nakaraan. Dagdag pa ng Donya, ang tingin ay nakapako pa rin kay Kia. Sa isang iglap, bumalik ang lahat. Nasa isang maliit na coffee shop sila sa Tarlac. 8 taon na ang nakalipas. Si Doña Esmeralda, sa unang pagkakataon, ay nagpakita sa kanya. Ang mga salita nito ay kasing lamig ng yelo. Layuan mo ang anak ko. Hindi ka nababagay sa pamilya namin. Isang sobrang makapal ang inilapag nito sa mesa. Sapat na yan para makapagsimula ka ng bagong buhay. Malayo dito, malayo sa kanya. Ma, tama na. Mahinang sabi ni Kiran, nararamdaman ang tensyon sa hangin. Miss Manalili, pwede ka nang lumabas muna. Para kay Kia, ang utos ni Kiran ay isang pagtataboy. Isang kumpirmasyon na sa kanilang dalawa ng ina nito
Siya ang pipiliin. Tumango siya, hindi makatingin sa kanila. Mabilis siyang tumayo at naglakad papunta sa pantry, ang lugar kung saan siya nagtatago kapag hindi na niya kaya ang kahihiyan. Nanginginig siyang nagsali ng tubig sa baso. Naririnig pa rin niya ang boses ng Donya sa kanyang isip. Basura mula sa nakaraan. Biglang bumukas ang pinto ng pantry. Isinara ito nang may kasamang lakas. Nabitawan ni Kia ang baso. Nabasa ang sahig. Nakatayo sa harap niya si Doña Esmeralda. Ang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Wala na ang pekeng ngiti. Akala ko ba, malinaw ang usapan natin 8 taon na ang nakalipas? Nakatayo si Doña Esmeralda na parang isang reyna. Ang kanyang presensya ay pumuno sa maliit na pantry at tila ninakaw ang lahat ng hangin. Para kay Kia, ang babaeng nasa harap niya ay hindi lang ina ni Kiran. Isa itong halimaw mula sa kanyang pinakamasamang bangungot. Isang multo na bumalik para tapusin ang sinimulan nito. Anong ginagawa mo dito? Mariing tanong ng Donya. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng lason. Hindi pa ba sapat ang perang ibinigay ko sa'yo para maglaho ka na parang bula? Wala na po iyon, nanginginig na sagot ni Kia. Matagal na po iyon. Wala na. Tumawa ang Donya, isang tawang nakakakilabot. Ang mga katulad mo ay hindi nagbabago. Bumabalik at bumabalik kapag may kailangan. Ginamit mo na ang anak ko noon at ngayon, babalik ka para gamitin siya ulit? Hindi niyo po naiintindihan. Ako pa ang hindi nakakaintindi. Lumapit ang Donya, isang hakbang na puno ng pagbabanta. Umalis ka, ngayon din, bago pa may mangyaring hindi mo magugustuhan. Kung hindi mo kayang gawin para sa sarili mo, gawin mo para sa anak mo. Ang pagbanggit sa kanyang anak ay tila isang kutsilyong isinaksak sa puso ni Kia. Paano nalaman ng babaeng ito ang tungkol kay Ethan? Ngunit bago pa man siya makasagot, biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na numero. Ang ospital. Sa isang iglap, nawala ang takot niya kay Doña Esmeralda. Ang tanging mahalaga na lang ay ang nasa kabilang linya. Hello? Sagot niya. Ang boses ay nanginginig. Narinig niya ang boses ng doktor. Ngunit ngayon ay may halong pagmamadali at pag-aalala. Mama Nalili, kailangan niyo pong pumunta dito ngayon na. Nagkaroon ng komplikasyon si Ethan. His body is rejecting the initial treatments. Bumagsak po ang vital signs niya. Bawat salita ay isang dagok. We need to perform the transplant immediately, or else we might lose him. Binitawan ni Kia ang cellphone. Nabagsak ito sa sahig. Ang boses ng doktor ay naging isang malayong ugong na lang. Nawala ang lahat. Ang pride, ang takot, ang kahihiyan. Ang tanging natira ay ang imahe ng kanyang anak na nakikipaglaban para sa buhay nito. Wala na siyang pakialam kay Doña Esmeralda. Nilagpasan niya ito na parang hangin. Tumakbo siya palabas ng pantry, pabalik sa hallway. Nakita niya si Kiran, nakalalabas lang ng opisina. Tila hinahanap siya. Anong nangyari? Nasaan si Mama? Tanong nito. Pero hindi siya pinakinggan ni Kia. Tumakbo siya, buong lakas. Diretso sa opisina ni Kiran, sa harap ng malaking mesa nito. Walang pag-aalinlangan, walang pag-iisip. Lumuhod siya. Ang tunog ng kanyang mga tuhod na tumama sa matigas na sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Napatingin si Kiran, ang kanyang mukha ay puno ng pagkalito at gulat. Lumabas din si Doña Esmeralda mula sa pantry. Ang mukha ay nagpapakita ng tagumpay. Iniisip na napasuko na niya si Kia. Ngunit hindi ito pagsuko. Ito ay isang desperadong sigaw ng isang ina. Kiran! Humagulgol si Kia. Ang mga luha na matagal niyang pinigilan ay bumuhos na parang agos ng ilog. Hinawakan niya ang laylayan ng pantalon ni Kiran. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig.
Ano na namang drama ito, Kia? Tumayo ka nga dyan, sabi ni Kiran. Ngunit may bakas ng pag-aalala sa kanyang boses. Hindi siya tumayo. Sa halip mas lalo siyang yumuko, ang kanyang noo ay halos sumayad na sa sahig. Kiran, ang anak ko, si Ethan. Ang kanyang mga salita ay basag. Halos hindi maintindihan sa gitna ng kanyang mga hikbi. Anak mo siya. Isang katahimikan ang bumalot sa buong palapag. Isang katahimikang mas maingay pa sa kahit anong sigaw. Dahan-dahan siyang nag-angat ng tingin. Ang mukha ni Kiran ay isang blangkong papel. Ang pagkalito ay napalitan ng kawalan ng paniniwala. Si Doña Esmeralda naman, sa likod niya ay nanlaki ang mga mata. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Kailangan kanya. Pagpapatuloy ni Kia, ang bawat salita ay tila isang pakiusap sa langit. Kailangan ka ng anak mo, Kiran. Ikaw lang ang pwedeng magligtas sa kanya. Nanatiling nakatayo si Kiran na parang isang estatwa. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom sa kanyang gilid. Ang kanyang mundo, na maingat niyang binuo sa loob ng 8 taon, ay gumuho sa isang pangungusap lang. Ano? Ang sabi mo? Ano? Ang sabi mo? Ang tanong ni Kiran ay halos isang pabulong, ngunit sa nakabibinging katahimikan ng opisina, ito'y umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Ang mundo niya ay tumigil sa pag-ikot. Ang mga salita ni Kia, anak mo siya, ay paulit-ulit na naglalaro sa kanyang isip. Isang sirang plaka na sumisira sa lahat ng pundasyong itinayo niya. Isang kasinungalingan. Isa na namang desperadong hakbang para makakuha ng awa at pera. Ito ang unang pumasok sa kanyang isip. Ang galit ay mabilis na gumapang, pumalit sa paunang pagkabigla. Tumayo ka dyan, Kia, mariin niyang sabi. Ang boses ay naging kasing tigas ng bakal. Tapusin mo na ang palabas na ito. Hindi ako tanga. Hinila niya si Kia patayo. Ang braso nito ay maliit at marupok sa kanyang pagkakahawak. Akala mo ba maniniwala ako sa ganyang kalokohan? Ganyan ka na ba kadesperada? Totoo ang sinasabi ko, Kiran. Maniwala ka sa akin. Pagmamakaawa ni Kia, ang mga luha ay patuloy sa pag-agos. Wala nang oras. Kasinungalingan. Sigaw niya sa niya, ang kanyang boses ay yumanig sa buong opisina. Sa likod nila, narinig niya ang pagsinghap ng kanyang ina, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang buong atensyon niya ay nakay Kia. 8 kang taong nawala, hindi ka man lang nagparamdam. At ngayon, babalik ka, may dalang bata, at sasabihing, anak ko yon. Para saan? Para makakuha ka pa ng mas malaking pera? Hindi! Sigaw pabalik ni Kia. Kailangan ka niya. Mamamatay siya, Kiran. Mamamatay ang anak mo kung hindi ka maniniwala sa akin. Hinila niya si Kia palabas ng opisina, palabas ng gusali, hindi alintana ang mga nagtatakang tingin ng kanyang mga empleyado. Kung totoo yang sinasabi mo, patunayan mo. Isinakay niya ito sa kanyang kotse at pinaharurot papunta sa ospital na sinabi ni Kia. Sa buong biyahe, walang nagsasalita. Tanging ang mga hikbi lang ni Kia at ang malakas na pagtibok ng sarili niyang puso ang naririnig niya. Pagdating nila sa ospital, sinalubong agad sila ng isang doktor. Ma'am Manalili, buti po nakarating kayo kaagad. We're losing him. Asan siya? Tanong ni Kiran. Ang boses ay naguutos. Itinuro sila ng doktor sa ICU. Sa likod ng isang makapal na salamin, nakita ni Kiran ang isang maliit na bata. Nakahiga sa isang kama na napapaligiran ng mga makina at tubo. Payat, maputla, at nakapikit. Naglakad si Kiran palapit sa salamin. Ang kanyang mga binti ay tila may sariling isip. Pinagmasdan niya ang mukha ng bata. At doon, sa ilalim ng malupit na ilaw ng ospital, nakita niya. Hindi maikakaila. Ang hugis ng panga. Ang bahagyang pagkakulot ng buhok sa may sentido. At ang mga kilay na yon ay eksaktong kopya ng sa kanya noong bata pa siya.
Isang malakas na emosyon ang bumayo sa kanyang dibdib. Hindi galit, hindi awa. Isang bagay na mas malalim, isang bagay na mas primal. Gusto kong ipa-DNA test, sabi niya sa doktor. Hindi inaalis ang tingin sa bata. Sir, I understand, sagot ng doktor. Pero wala na po tayong panahon. Tiningnan na po namin ang records. Wala pong ibang compatible donor na nakalista. Sa buong pamilya niya, sa buong database, kayo lang po ang natatanging tugma. Tumingin ang doktor sa kanya. Ang mga mata nito ay puno ng pakiusap. We have minutes, not days. Kung hindi tayo kikilos ngayon, baka hindi na siya umabot ng umaga. Minutes, not days. Ang mga salitang iyon ay parang isang martilyong paulit-ulit na pumupukpok sa kanyang ulo. Tumingin siya kay Kia na nakasandal sa pader. Ang mukha ay basang-basa sa luha. Ang mga mata ay nakapikit na tila nagdarasal. Pagkatapos, muli siyang tumingin sa bata sa likod ng salamin. Ang kanyang anak? Ang galit na binuo niya sa loob ng 8 taon ay biglang gumuho. Ang lahat ng paghihiganti, ang lahat ng pride, ay nawalan ng saysay sa harap ng isang batang inosenteng nakikipaglaban para sa kanyang buhay. Kung totoo ang sinasabi ni Kia at hinayaan niyang mamatay ang bata dahil sa kanyang pagdududa, habang buhay niyang dadalhin ang bigat na yon. Kung nagsisinungaling si Kia at iligtas niya ang bata, isa lang itong mabuting gawa. Walang pagpipilian. Humarap siya sa doktor. Ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang gilid. Ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad. Gawin niyo ang lahat ng kailangan, sabi niya. Ang kanyang boses ay desidido at malinaw. Ihanda niyo ako para sa operasyon. Ang mga sumunod na oras ay tila isang panaginip para kay Kiran. Mula sa pagkuha ng dugo hanggang sa sunod-sunod na mga pagsusuri, bawat galaw niya ay mechanical. Ang isip niya ay lumilipad sa ibang lugar, sa loob ng ICU, sa mukha ng batang maaring anak niya. At 8 taon sa nakaraan, sa mukha ng babaeng bigla na lang nawala. Inihahanda na siya ng mga nurse para sa procedure nang hilingin niyang bigyan muna siya ng ilang minuto. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang mag-isip. Lumabas siya sa hallway, nakasuot ng hospital gown. Nakita niya si Kia sa di kalayuan, sa tapat ng maliit na chapel ng ospital. Nakaluhod ito, ang mga kamay ay magkadikit. Ang buong katawan ay nanginginig sa tahimik na panalangin. Hindi na galit ang nararamdaman niya para dito. Sa halip, isang malalim na pagkalito. Kung nagsisinungaling ito, napakagaling niyang actress. Kung nagsasabi ito ng totoo, gaano kabigat ang kasalanang nagawa niya. Excuse me po, iisang boses ng matandang babae ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Lumingon siya at nakita ang isang nurse na may edad na, may suot na salamin, at may mabait na ngiti sa labi. Kayo po ba si Mr. Villarreal? Tanong nito. Ako nga, sagot niya. Ako po si Teresita. Pasensya na po sa abala, sir. Sabi ng nurse, hindi ko po sinasadyang makinig, pero nakita ko po kayo kanina. Kasama si Kia. Kilala ko po siya. Kumunot ang noo ni Kiran. Paano? Dati po akong personal nurse ng inyong ina, si Doña Esmeralda, bago po ako lumipat dito sa ospital. Paliwanag ni Teresita. Ang nangiti nito ay biglang nawala. Napalitan ng lungkot. Sir, mayroon po akong isang bagay na matagal ko nang dinadala sa aking konsensya. Siguro po, ito na ang tamang panahon para sabihin. Kinabahan si Kiran. Anong ibig mong sabihin? 8 taon na po ang nakalipas. Nagsimulang magkwento si Teresita. Ang boses ay nanginginig. Nasa Tarlac po kami noon. Pinuntahan ni Doña si Kia sa isang coffee shop. Nasa labas lang po ako. Pero malinaw na malinaw po ang narinig ko sa bintana. Huminga ng malalim ang matandang nurse. Nakita ko po kung paano niya binigyan ng pera si Kia. Narinig ko po kung paano niya ito tinakot. Sinabihan niya po si Kia na kung hindi niya lalayuan, sisirain niya,
Hindi lang ang buhay niya, kundi pati ang kinabukasan niyo, sir. Parang huminto ang paghinga ni Kiran. Umiiyak po si Kia. Pagpapatuloy ni Teresita. Sinabi niya pong mahal na mahal ka niya. Pero sinabi po ng ina niyo na ang pagmamahal ay hindi sapat para sa isang Villarreal. Kailangang umalis ni Kia para sa ikabubuti niyo raw po. At umalis nga po siya. Dala ang kahihiyan at takot. Bawat salita ni Teresita ay tila isang patak ng lason na dahan-dahang pumapasok sa sistema ni Kiran. Sinisira ang lahat ng paniniwala niya. Ang buong naratibo ng pagtataksil na binuo niya sa isip niya ay gawa-gawa lang pala. Isang kasinungalingan na isinulat ng sarili niyang ina. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Ang pangalan ng kanyang personal assistant, si Alex, ang lumabas sa screen. "Sir," sabi ni Alex sa kabilang linya. Ang boses ay nag-aalala. "Sir, may nalaman po ako tungkol sa mga loan application ni Miss Manalili." "What about it?" Walang ganang tanong ni Kiran. Ang isip ay abala pa rin sa sinabi ng nurse. "Sir, lahat po ng bangko na tinanggihan siya. May connection po sa atin. Isa sa mga holding companies natin ang may malaking investment sa kanila. At may nagbigay po ng direktiba mula sa taas na i-block ang anumang pautang sa ilalim ng pangalan niya." "Sino no?" Mariing tanong ni Kiran. Nag-alinlangan si Alex. "Ang utos po, sir. Nanggaling sa opisina ng inyong ina. Sa sandaling iyon, lahat ng piraso ay nagkabit-kabit. Ang pag-alis ni Kia, ang pagbabalik niya, ang desperasyon, ang pagharang sa lahat ng tulong na maaari niyang makuha. Hindi lang siya pinaghiwalay ng kanyang ina noon. Sinadya rin nitong itulak si Kia sa bingit ng kawalan ng pag-asa ngayon. Isang malamig na galit ang gumapang sa buong katauhan ni Kiran. Isang galit na hindi para kay Kia, kundi para sa babaeng nagbigay buhay sa kanya. At sa ilalim ng galit na yon, isang mas malalim at mas masakit na emosyon ang lumitaw. Ang pagsisisi. Pinahiya niya si Kia, inalipusta. Ginawa niya itong parang basura. Ginawa niya ang eksaktong bagay na gusto ng kanyang ina na maramdaman ni Kia. Naging kasangkapan siya sa kalupitan ng sarili niyang ina. Nagpasalamat siya kay Teresita at kay Alex at ibinaba ang tawag. Nakatayo siya sa gitna ng hallway, ngunit pakiramdam niya ay nalulunod siya. Ang lason ng nakaraan ay hindi pala galing sa pag-iwan ni Kia. Galing ito sa kasinungalingan ng kanyang ina. Kinuha niya ang kanyang cellphone, nagdial ng isang numero, at nang sumagot ito, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng yelo. "Ma, kailangan nating mag-usap ngayon din." Habang si Kiran ay nahaharap sa isang katotohanang gumuguho sa kanyang mundo, si Kia naman ay nanatiling nakaluhod sa loob ng chapel. Bawat segundong lumilipas ay tila isang karayom na tumutusok sa kanyang puso. Ang operasyon ay magsisimula na anumang oras. Inilalagay niya ang buhay ng kanyang anak sa mga kamay ng mga doktor at ang pag-asa niya ay nasa lalaking sinaktan niya noon at ngayon ay sinasaktan siya. Nang maramdaman niyang medyo kumalma na siya, dahan-dahan siyang tumayo. Kailangan niyang maging matatag. Para kay Ethan, lumabas siya ng chapel at naglakad pabalik sa hallway ng ICU. Mula sa di kalayuan, natanaw niya ang isang eksenang muling nagpabitak sa kanyang puso. Nakatayo roon si Kiran, hawak ang kanyang cellphone, at ilang hakbang mula sa kanya, kararating lang, ay ang ina nito, si Doña Esmeralda. Hindi marinig ni Kia ang kanilang pinag-uusapan, ngunit nakikita niya ang lahat. Nakikita niya ang nag-aapoy na galit sa mga mata ni Kiran, isang galit na hindi pa niya nakikita kailanman. Nakikita niya ang pagtaas at pagbaba ng balikat nito sa bawat mariing salita. Sa kabilang banda, nakikita niya ang postura ni Doña Esmeralda. Nakatayo ito ng tuwid, ang mukha ay arogante at walang bahid ng pagsisisi. Kahit sa gitna ng sigawan, nanatili itong kalmado at makapangyarihan. Para kay Kia, iisa lang ang ibig sabihin ng eksenang yon.
Nalaman na ni Kiran na nandito ang ina nito. At ngayon, pinapipili siya. Ang nakaraan, laban sa hinaharap na hindi naman nito sigurado. Ang ina na nagpalaki sa kanya laban sa babaeng nang iwan sa kanya. Ang pagpili ay malinaw. Dugo laban sa tubig. Pamilya laban sa isang pagkakamali. Nakita niya kung paano inilagay ng Donya ang kamay nito sa balikat ni Kiran. Isang kilos na tila nagsasabing, "Ako ang ina mo. Ako ang kakampi mo." At ang pinakamasakit sa lahat, hindi ito inalis ni Kiran. Nanatili itong nakatayo roon. Hinahayaan ng ina na aluin siya, habang ang galit sa mukha nito ay dahan-dahang napapalitan ng pagkalito at sakit. Hindi na kinaya ni Kia na manood. Tumalikod siya. Ang bawat hakbang palayo ay tila mas mabigat kaysa sa nauna. Para siyang pinagtaksilan ng 2 beses. Ang pag-asa na umusbong sa kanyang puso kanina, ang pag-asang baka ito na ang simula ng pagbabago, ay biglang namatay. Natalo na naman siya. Naglakad siya ng walang direksyon. Ang mga paa niya ang nagdala sa kanya pabalik sa chapel. Umupo siya sa isang bakanteng upuan sa pinakalikod, sa pinakamadilim na sulok. Doon, niyakap niya ang kanyang sarili. Pilit na pinipigilan ang mga hikbing gustong kumawala. Ano na ang mangyayari ngayon? Oo, pumayag si Kiran na mag-donate. Marahil dahil sa awa o dahil sa natitirang kabutihan sa puso nito. Ngunit pagkatapos nito, ituturing niya itong isang bayad utang, isang transaksyon. At kapag nailigtas na si Ethan, iiwan na sila. Babalik siya sa kanyang ina, sa kanyang marangyang buhay, at sila ni Ethan ay mananatiling isang masamang alaala. Lahat ay nawala. Ang huling pag-asa na binuo niya ay gumuho sa isang iglap. Naramdaman niya ang isang tapik sa kanyang balikat. Inangat niya ang kanyang ulong basa ng luha. Inaasahang isa itong madre o isang concerned na estranghero. Ngunit ang nakita niya ay si Alex, ang assistant ni Kiran. May dala itong isang maliit na paper bag. "Ma'am Kia," mahinang sabi nito, "pinapatawag na po kayo ng doktor. Magsisimula na ang operasyon." Tumangulang si Kia, walang lakas na magsalita. "Pinabibigay din po pala ni Sir," sabi ni Alex. Iniabot ang paper bag. "Pagkain po at tubig." Sabi niya po, "Kailangan niyong magpalakas." Tiningnan ni Kia ang paper bag. Isang simpleng gesture. Ngunit sa puntong iyon, hindi niya alam kung ito ba ay isang kilos ng pagkalinga o isang huling paalam bago siya tuluyang talikuran. Ang huling namalaya ni Kiran bago siya tuluyang balutin ng anesthesia ay ang matinding ilaw sa operating room at ang malamig na metal ng mga instrumento. At sa likod ng lahat ng yon, isang pangalan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip, Ethan. Pagmulat niya ng mata, ang una niyang naramdaman ay ang bahagyang kirot sa kanyang likuran at ang pagod sa buong katawan. Isang nurse ang agad na lumapit sa kanya. "Welcome back, Mr. Villarreal. The operation was a success." Isang malaking bigat ang tila nabunot sa kanyang dibdib. Ang bata? Kumusta siya? Iyon ang unang lumabas sa kanyang bibig. "He is stable and under observation in the ICU. The next 48 hours are critical. But the doctors are very optimistic." Sagot ng nurse ng may ngiti. Tumango si Kiran, ipinikit muli ang mga mata at nagpakawala ng isang hininga ng pasasalamat. Sa sumunod na 2 araw, nanatili si Kiran sa ospital. Sa kabila ng pagpipilit ng kanyang mga doktor na umuwi na siya at magpahinga, tumanggi siya. Inokupa niya ang isang pribadong kwarto sa kabilang hallway lamang mula sa ICU. Mula doon, nagawa niyang pamahalaan ang kanyang kumpanya sa pamamagitan ng telepono at laptop, ngunit ang kanyang atensyon ay laging nahahati. Ang unang tawag na ginawa niya pagkatapos ng operasyon ay hindi sa kanyang assistant o sa board of directors.
Ito ay sa kanyang ina. Hindi ko alam kung nasaan ka, ma. Simula niya sa isang boses na walang emosyon. At sa ngayon, ayoko nang malaman. Huwag mo akong tatawagan. Huwag kang magpapakita dito. Kailangan kong ayusin ang buhay na sinira mo. At hanggat hindi ko nagagawa yon, wala kang anak at lalong-lalo nang wala kang apo. Pagkatapos ay ibinaba niya ang tawag bago pa man makasagot si Doña Esmeralda. Isang masakit, ngunit kinakailangang hakbang. Sa tuwing may pagkakataon, tahimik siyang naglalakad papunta sa viewing window ng ICU. Mula doon, pinagmamasdan niya ang 2 taong nasa loob. Si Ethan, na may maraming tubo pa ring nakakabit sa katawan, ngunit sa bawat oras na lumilipas, ay tila nagkakaroon ng kulay ang maputlang pisngi. At si Kia, hindi ito umalis sa tabi ng bata. Nakaupo ito sa isang silya. Minsan ay inaayos ang kumot, minsan ay binabasahan ito ng libro kahit tulog, at madalas ay hinahaplos lang ang buhok nito. Nakikita ni Kieran ang pagod sa mukha ni Kia, ang maitim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata, ngunit nakikita rin niya ang isang bagay na mas malakas, isang pagmamahal na walang kapantay. Ang bawat pagmamasid ay isang kutsilyong lalong bumaon sa kanyang puso. Bawat kilos ni Kia ay isang paalala ng kanyang kalupitan. Pinahirapan niya ang babaeng ito. Inalipusta niya ang ina ng kanyang anak. Isang hapon, habang nagmamasid siya, nakita niyang dahan-dahang iminulat ni Ethan ang kanyang mga mata. Agad na napatayo si Kia. Ang mukha ay nagliwanag sa saya at pag-asa. Mama, narinig ni Kieran ang mahinang boses ng bata kahit sa likod ng salamin. Napaiyak si Kia. Anak, gising ka na. Oh, thank you Lord. Pagkatapos ay lumingon ng bata sa direksyon ng bintana. Ang mga mata nito, ang kanyang mga mata, ay tumitig ng diretso sa kanya. Isang tingin na puno ng inosenteng pagtataka. Sino po kayo? Tanong ng bata. Ang boses ay sapat lang na marinig ni Kia. Naramdaman ni Kieran ang pagkirot ng kanyang puso. Isang estranghero. Isa siyang estranghero sa sarili niyang anak. Nakita niya kung paano ngumiti si Kia sa gitna ng kanyang mga luha. Lumapit ito sa bata at may ibinulong. Pagkatapos, lumingon ito sa kanya, tumango, at sinenyasan siyang pumasok. Nang makakuha siya ng permiso mula sa nurse, dahan-dahan siyang pumasok sa kwarto. Ang tunog ng mga makina ay tila mas malakas sa loob. Tumayo si Kia para bigyan siya ng puwang. Anak, sabi ni Kia sa malambing na boses habang nakatingin kay Ethan. Ang mga mata niya ay hindi tumitingin kay Kieran, ngunit alam niyang para sa kanya rin ang mga salitang yon. Siya ang papa mo. Ang mga sumunod na araw ay tila isang panaginip na dahan-dahang nagiging katotohanan. Mabilis ang naging paggaling ni Ethan. Bawat araw, may bagong kulay sa kanyang mga pisngi, may bagong lakas sa kanyang mga galaw, at may bagong kislap sa kanyang mga mata. Inilipat siya sa isang pribadong kwarto at kasabay noon, isang bagong presensya ang naging permanente sa kanilang maliit na mundo. Si Kieran, hindi na siya ang malamig na CEO o ang taong puno ng galit. Sa halip, isa siyang amang sabik na matuto. Sa una, nandoon ang pag-aalinlangan. Pareho silang hindi alam kung paano kikilos sa harap ng isa't isa. Ngunit si Ethan, sa kanyang kamusmusan, ang naging tulay. Isang araw, dinalhan ni Kira ng chessboard si Ethan. Naupo siya sa tabi ng kama at buong pasensyang tinuruan ng bata sa bawat galaw. Mula sa kanyang kinauupuan sa sulok ng kwarto, pinanood sila ni Kia. Nakita niya kung paano kumunot ang noo ni Kieran sa tuwing sinusubukan nitong ipaliwanag ang isang mahirap na galaw at kung paano lumiwanag ang mukha nito nang sa wakas ay ma-checkmate siya ng sariling anak. Sa mga sandaling iyon, nakita ni Kia hindi si Mr. Villarreal, kundi ang Kieran na minahal niya. Ang Kieran na may mainit na ngiti at mabait na puso. At sa bawat tawa ni Ethan kasama ang ama nito,
Unti-unting nahihilom ang mga sugat sa puso ni Kia. Bawat oras na kasama niya si Ethan ay isang pagtuklas. Natuklasan niya ang paboritong pagkain nito, adobo, ang paboritong cartoon character, isang matapang na robot, at ang paraan ng pagtawa nito, isang tunog na para sa kanya ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng pera sa mundo. Ngunit habang lumalalim ang koneksyon niya sa kanyang anak, lalong lumalaki ang bigat ng kanyang kasalanan kay Kia. Gabi-gabi, kapag tulog na si Ethan, nakikita niya si Kia na tahimik na nakatingin sa labas ng bintana. Ang mukha ay pagod, ngunit payapa. Gusto niya itong lapitan. Gusto niyang humingi ng tawad. Ngunit walang salitang sapat para punan ang 8 taon ng paghihirap na idinulot niya at ng kanyang pamilya. Isang hapon, ilang araw, bago tuluyang makalabas ng ospital si Ethan, sinabi ng doktor na pwede na itong mamasyal sa garden ng ospital para makalanghap ng sariwang hangin. Habang masayang naglalaro si Ethan sa damuhan kasama ang kanyang nurse, nakita ni Kiran si Kia na nakaupo sa isang bench sa ilalim ng isang puno ng mangga. Tahimik na pinapanood ang anak. Ito na ang pagkakataon. Dahan-dahan siyang lumapit. Bawat hakbang ay isang pakikipaglaban sa sarili niyang pride at takot. Nang maramdaman ni Kia ang kanyang pagdating, bahagya itong lumingon, ngunit hindi nagsalita. Umupo siya sa tabi nito, may sapat na espasyo sa pagitan nila. Katahimikan. Tanging ang tawanan lang ni Ethan at ang huni ng mga ibon ang maririnig. Kia, panimula niya. Ang boses ay halos pabulong. Alam kong walang salita ang makakapagbura sa sakit na naidulot ko. Pero, hindi niya napigilan ang sarili. Sa harap ng babaeng minsan niyang hinusgahan at pinahiya, ginawa niya ang isang bagay na hindi niya kailanman inakalang gagawin niya. Bumaba siya mula sa bench at lumuhod sa damuhan. Sa harap niya, napasinghap si Kia, ang mga mata ay nanlaki sa gulat. Kiran, anong ginagawa mo? Tumayo ka dyan. Umiling si Kiran, ang mga mata niya ay nagsimulang mamasa. Hindi, dito lang ako. Dahil dito ang nararapat sa akin. Sa lupa, sa paanan mo. Patawarin mo ako, Kia. Patawad sa pagiging duwag. Patawad sa pagiging bulag. Patawad dahil hinayaan kong lamunin ng galit ang puso ko. Patawad dahil hindi kita pinrotektahan. Nang makita niyang lumuhod si Kiran, ang lahat ng natitirang pader sa paligid ng kanyang puso ay tuluyang gumuho. Nakita niya sa mga mata nito ang totoong pagsisisi. Isang sakit na sumasalamin sa sarili niyang sakit. Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit hindi na ito luha ng kalungkutan, kundi luha ng paglaya. Hinawakan niya ang mga balikat ni Kiran at pilit itong itinayo. Tumayo ka, sabi niya sa nanginginig na boses. Matagal na kitang pinatawad. Niyakap niya ito. Sa unang pagkakataon sa loob ng 8 taon, naramdaman niya muli ang init ng mga bisig nito. Naramdaman niyang umuwi na siya. Pinatawad na kita bago mo pa man hingin, bulong niya. Dahil sa bawat pagtingin ko kay Ethan, nakikita ko ang pagmamahal na minsan nating pinagsaluhan at ang pagmamahal na yon ay mas malakas kaysa sa kahit anong sakit. Papa, Mama, isang masayang sigaw ang pumutol sa kanilang sandali. Bumitaw sila sa isa't isa at nakita si Ethan na tumatakbo palapit sa kanila. Ang mga braso ay nakaunat. Yumuko silang dalawa at sabay na niyakap ang kanilang anak. Sa gitna nila, ang maliit na katawan ni Ethan ang naging tulay na muling nagdugtong sa kanilang mga puso. Nakatayo silang tatlo sa gitna ng hardin, magkayakap, habang ang papalubog na araw ay nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Kia ang isang tunay at ganap na kapayapaan. Napatingin siya kay Kiran na nakangiti na ngayon, isang tunay na ngiti na umabot hanggang sa mga mata nito. Ang pag-ibig ay hindi namamatay, bulong ni Kia sa hangin, sapat lang para marinig nilang dalawa.
Natutulog lamang ito hanggang sa magising ng pagpapatawad. At dito nagtatapos ang kwento ni Nakia, Kiran at Itan. Sa aming mga minamahal na tagapakinig, isang taos-pusong pasasalamat. Salamat sa pagsama ninyo sa amin sa bawat kabanata, sa bawat pagpatak ng luha, at sa bawat pagtibok ng puso. Ang pagsulat sa kwento ni Nakia at Kiran ay isang paglalakbay din para sa amin. Isang paglalakbay na puno ng pagnanais na makalikha ng isang salaysay na hindi lang basta maririnig, kundi mararamdaman hanggang sa kaibuturan ng inyong mga puso. Dahil sa kanilang kwento, muli nating natutunan na ang tunay na pag-ibig ay hindi nasusukat sa kawalan ng sakit, kundi sa kakayahang magpatawad. Na ang pinakamatibay na pundasyon ng isang pamilya ay hindi pera o kapangyarihan, kundi ang pag-unawa at pagsasakripisyo. At higit sa lahat, na ang pag-asa ay laging sisilay na parang bukang liwayway kahit pa dumaan tayo sa pinakamadilim na gabi. Ngayon, kami naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang pinakapaborito ninyong bahagi ng kanilang kwento? Anong aral ang inyong napulot? Ibahagi nyo naman sa amin sa comment section sa ibaba. Nais naming marinig ang inyong mga saloobin. Hanggang sa ating susunod na kwento, mula sa akin na inyong tagapagsalaysay, isang mahigpit na yakap at paalam.